gawang mga projects ng ating DPWH Regional Office sa bagong administration natin, partner sa Aquino administration. Kaya nandyan pa rin tayo, suporta tayo. Kailangan talaga makiisa tayong lahat, diba? O, siyempre, tayong lahat ay nakikiisa. Oo. Kung anong kagandahan ng ating dito sa ating bansa, siyempre nandun tayo. Oo, kailangan talaga makiisa at saka wag na nating isipin yung mga sama ng loob, mga hinanakit. Kasi yan talaga ang magpo-push down sa atin kung sakasakaling meron pa tayong sama ng loob sa ating mga yung mga kalaban natin. Pag yan itinatanim natin sa ating isipan, we will not be able to move forward, di ba, Neng? Oo. At siyempre, Ros, ang aking programa dito sa Mindanao Talks. Mindanao Talks ay nagpapaalam, no? Pinapaalam natin sa ating mga kasamahan and din sa ating mga siyempre dito sa Mindanao kung ano talaga ang Mindanao. Oo. No? Ano kaganda ang Mindanao? Oo. At kung may magulo man, meron din kapayapaan. Yes. Of course. At saka, of course, sa bagong elected officials natin, lalong-lalo na sa ating bagong halal na alkalde, si Mayor-elect Inday Sara Duterte, talagang ang focus niya dito maliban sa peace and order condition ng lungsod ng Davao, talagang better development ang kanyang gagawin. In fact, ngayon nga palang Tuesday sa June 22nd, mga kaibigan, nais ko na pong, I'll take this opportunity na i-announce na po na ayon kay Attorney Laika Lopez, ang kalihim ng ating City Council, ngayong Tuesday, that's June 22, magkakaroon po ng launching. Ilulunsad po yung isang libro. Compilation ito ng lahat ng mga ordinansa ng siyudad ng Davao. Wow. It's a kind of book. At ilulunsad po ito ngayon pong Tuesday, last session ng ating City Council. You have to be there. Kasi ang sabi ni Attorney Laika Lopez, inaanyayahan niya ang lahat ng mga kasama natin sa media para sa launching nito sapagkat napaka-importante nito, and that will be the last session sa City Council for the coming ng ating Vice Mayor-elect na si Rodrigo Roa Duterte, nagkataon na ama ng ating alkalde. Ama at saka anak. Yeah, oo. Kaya magandang teamwork. Kaya before, ama and then anak. Oo. Ngayon naman anak, din ama. Oo. Alam mo, si Inday Sara Duterte, siya ang pinakaunang babaeng alkalde. The first woman mayor dito sa lungsod ng Davao. Kaya talagang napakalaki ng challenges niyan dahil alam mo naman ang lungsod ng Davao, kung hindi lang siguro sa ilalim ng pamamahala ng ating butihing alkalde na si Mayor Duterte, malamang naging laboratory na ito ng mga kabilang panig, di ba? At saka alam mo, Ros, ang programa ko before sa radio program ko, yung action agad ng kapwa ko, mahal ko, ay ipagpapatuloy ko dito, Ros. Yung siyempre, dito Mindanao Talks. At siyempre, mamamahagi pa rin ako ng mga used clothing doon sa nangangailangan. Lalong-lalo na sa bundok. At sa ngayon, Ros, malalaman mo, Ros. Makakabigay ako sa'yo. Kami ni Beth Safra, maraming mga used clothings. Nakatambak. At ngayon naman, this coming next week siguro, or this coming Saturday, babalik ako sa Dapicol. Davao Penal Colony. Sa may Santo Tomas. Yeah. Okay. Ipamimigay ko yung, siyempre, humingi ako ng tulong sa ating mga kasamahan, lalong-lalo na sa mga public servant, yung mga malalaking public servant natin, na nag-contribute din sila na maibigay ko doon yung bola ng basketball, and then bola ng volleyball. May chessboard ako doon, and then badminton. Yes. Napaka-importante kasi nitong mga kababayan nating bilanggo. Sa kabila ng katotohanan na sila nasa likod ng rehas bakal, at least meron silang pagtutuunan ng ibang busy work. Halimbawa, paglalaro ng basketball o kaya mga sports activities. Sa ganitong parang hindi sila malulungkot ng lubusan. Oo, mababagot. Kasi mahirap yung tayo nga, nababagot na tayo sa, malayo tayo sa pamilya. Napakalayo mo sa pamilya mo, and then at the same time, parang ang feeling mo, nagsosolo ka na lang doon sa likod ng rehas bakal. Napakasakit naman nun. Pero alam mo, Ros, may programa ang ating, siyempre, gobyerno. At of course, kasama si Attorney Vicente doon. Bago natin magpapatuloy, siyempre, hanap buhay muna tayo.
Census Pilipino. Tirahan at populasyon, kompletong bilang kailangan. Mga bata man o may edad na, may trabaho o wala. Locally hired o OFW, Muslim, Chinoy man o Kristiyano, kabilang ka sila tayo bilang Pilipino. Sapagkat dapat ikarangal ang maging isang Pilipino. Sa hirap man o ginhawa pa'y magpabilang, magpa-census, magpabilang, magpa-census Pilipino. Magpabilang, magpa-census Pilipino. Magpabilang, magpa-census Pilipino. Magpabilang, magpa-census Pilipino. Ikaw ba ang susunod na maswerte? Sa instant premyo sa resibo, malay mo! Parami na ng parami ang swinerte! Nanalo ako last year. Nagkapuhunan ako para sa sarili kong negosyo. Dahil sa PSR, marami nang natupad na pangarap. Swinerte, magkakotse! Ngayon, sali pa rin ako ng sali. Mali mo. Tuloy-tuloy din ang pamimigay ng cash prizes at load. Text lang ng text sa instant premyo sa resibo. Malay mo, swerte mo na! Back to our show, Mindanao Talks, at patuloy natin na pag-uusapan itong penal colony. Alam mo, Ros, sa penal colony, doon mo ma-feel na talagang maraming nagbabago. Oo. Kasi before talaga magulo, before. Pero ngayon, dahil sa ating butihing superintendent na si Benjo Tesoro, inano talaga niya yung good manners and right conduct. Yun yung pinag-uusapan namin ni Attorney Vicente, na talagang maganda na ang pamamahala doon sa Dapicol. Lalo lang sa mga inmates na babae. Oo. At the same time, napakakaalam ko niyan, merong silang, nagtatrabaho sila, binibigyan sila ng trabaho sa plantation, banana plantation. Para kung sakasakaling paglabas nila sa, after doing the sentence, mayroon silang makuhang pera, may magamit na pera. Yan, Rose, ang sinasabing trainee nila. No? Trainee sa lahat ng mga marunong magtrabaho sa yung agriculture. Iba naman yung trainee na binibigay ng ating pamahalaan, yung tinitrainee sila para paano magawa ng mga carvings or mga lamisa or anything na nandyan sa kanilang... na pwedeng pagkakitaan. Oo. Lalong-lalo na rin ang mga babae. Lahat sila, at saka pinapaaral talaga sila, Rosa, ngayon. May programa ng ating superintendent na talagang lahat sila ay sa paglabas nila, may natutunan na sila. May diploma na sila na magamit tulad ng